Have a blessed day po mga ka-59 and magandang hapon po sa ating lahat at naway maging maayos po yung duty natin, especially po yung mga naka-duty pa ngayon. Ingat po tayo. So ang topic po natin ngayon is about po dun sa pagpapile ng resignation. Kasi marami rin mga queries, mga tanong po sa atin na okay lang ba na mag-file agad ng resignation kung may mga consequences na minsan hindi naman dapat nagagawa nila sa mabilis or agad-agad na pagdesisyon. Tandaan po natin, pag nag-file po tayo ng resignation sa agency natin, ibig sabihin po, magre-resign tayo. That is voluntary resignation. Ano po? Pero tingnan muna natin, ano ba yung dapat nating isipin bago tayo mag-file ng resignation? Ano po? So una, syempre, tingnan natin, ano ba yung reason? Ba't ka magpapile ng resignation? Syempre, tinatanong ko din, ano ba yung dahilan? Ba't ka magpapile ng resignation? Kasi sa aking detachment na inahawakan, maraming ganyan. Agad-agad, ura-urada ang nagpapile ng resignation. Ang katwiran nila una is marami namang ma-applyan. Ang daming agency. Talaga po ngayon, sa dami po ng agency, sa dami ng mga negosyo na naglabasa, napakadami po talagang kailangan ng security. Sobrang napaka-in-demand ng mga security personnel. Kaya nga sabi ko nga, pag masipag ka sa larangan ng security industry, hindi ka mawawalan ng trabaho. So, ano yung dapat na natin gawin para naman ano natin na kailangan na talaga tayo mag-resign kung saan tayo naka-assign na agency. Okay, ano po? So, ang una, kung ang reason natin is halimbawa na talagang toxic na yung trabaho mo, hindi ka na masaya or hindi wala naman sa ano yan kung well compensate ka, minsan tignan mo baka naman masyado ka nang nabuburyong or toxic na yung trabaho para sa iyo. It's given. Yung nako-compromise yung health mo, di ba? Nako-compromise na yung mga dapat supposedly kahit personal yan, halos hindi ka na maka-day off. Tingnan din natin yun. Kasi kailangan din naman ng tao po na magpahinga. Kasi may mga ganyan po talaga. Minsan straight duty, 36 hours. So wag natin isalang-alang yung mga ganong bagay para lang mag-stay ka sa trabaho mo, especially kung hindi ka na happy. Meron man kasi okay lang sa kanila, mag-stay sila, mag-36. Masaya sila kasi ang gusto nila makaipon sila after yan, hindi naman habang buhay sila sa trabaho na yan. At least, nagiging maganda. May kanya-kanya kasing pananaw sa buhay Merong gusto mayroong ayaw ng straight duty, gustong lumipat. Meron naman gustong-gusto yun kasi nakakadagdag ng income. So, depende po sa pananaw mo po yan. Okay, isa po yun, yun yung reason mo. Ngayon, kung ang reason lang naman is halimbawa, napagalitan ng officer, or napagsabihan ng officer. Diba? Halimbawa, kasi may mga cases yan ba, nag-day off or nag-absent, hindi pumasok, nag-message lang na masama ang pakiramdam. Yan. Pag sinabi masama ang pakiramdam mo, may sakit ka nun. Tama po ba, diba? Ngayon, hahanapan ka ngayon ng officer mo pagpasok ng medical certificate. Kasi po, wag nating mamasamain na pag hiningian tayo ng mga documents prior doon sa reason mo, iyon po ay isang itinatawag nating SOP, Standard Operating Procedure. Ngayon, sasabihin ng officer mo, humingi ka ng approval sa agency natin. Natural, ang officer po kasi sumusunod din niya sa trabaho. Kasi pag sinabing masama ang pakiramdam mo, may sakit ka nun. So, kailangan mo ng medical certificate and fit to work. Kahit sabihin natin simpleng sama lang na sakit, hindi po kasi tayo doktor Just in case, siyempre, ang officer magre-report sa agency yan. Na sir, hindi makakapasok si ganito kasi masama ang pakiramdam. Okay? So, ang ako, sasabihin ko lang sa mga sa security personnel, sige, connect kayo sa agency ko, ano yung sasabihin na kahit tayo kulang sa tao. Diba? Kasi hindi rason na kumukulang kayo sa manpower, papayagan yung mga officer na papasukin yung nagsabi na may sakit. Kasi, nag-solve ka nga ng problem dahil nga kulang kayo, pero higit ang magiging problema mo pa ba nangyayari dyan? Di ba? Nag-solve ka ng problem, pero nag-create ka ng mas matinding problema. Nasaan ka doon? Samantala, kung hindi man na-solve ang problem ninyo na kayang isolve, halimbawa, wala talaga, di magpa-straight ka, walang nangyari dun sa tao. Depende kung approve ng agency yan, kasi sila magbabayad dun sa tao. Kasi just in case, kaya po mga officer, sana po makapanood kayo nito na intindihin nyo yung sitwasyon ninyo sa kanilalagyan ninyo. Hindi ko mo officer kayo, okay lang. Tingnan ninyo yung sitwasyon nyo. Kasi kung iniingatan natin yung mga tao natin, dapat ingatan din natin yung sarili natin. Safety first, siyempre. Halimbawang pumasok yan at iyan ay may nangyari dyan, nag-declare sa iyo na may sakit yan, nag-collapse yan during their duty,
nag-imbestiga ngayon, nagsabi pala na may sakit, pinapasok mo, walang medical certificate, walang fit to work. Ang medical certificate, pwedeng nakalagay na doon yung fit to work nila. Halimbawa, 2 days lang and then fit to work ng ganito. Merong iba, 15 days ka magpapahinga, nakalagay sa medical certificate, walang fit to work, babalik ka pa sa doktor mo para sabihin fit to work ka na. Ano man ang mangyari, may panghahawakan tayong documents na inallow ng doktor. Kasi doktor lang magsasabing okay ka. Huwag sasabihin ka, sir, okay naman na ako, hindi ka doktor. Kailangan namin ng documents kasi just in case or any eventualities, paano namin? So, yun yung dahilan kung bakit ang mga officer may rate. Lalo yung may part, mahigpit talaga ako sa ganyan. Pag sinabing may sakit ka, walang problema sa mga isang linggo, isang taon, ilang buwan lang hindi pumasok, it doesn't matter. Basta makakabalik ka kasi may documents ka. Ito hindi na pa naiintindihan ng mga security personnel. Nang akala nila kapag pinapareport sila sa agency, pahirap, hindi nila alam, naghirap na nga yung inuwanan nila kasi hindi ka pumasok sa oras ng trabaho mo. Okay lang yon. Kasi nga masama pakiramdam mo, inintindi ka na namin. Pero anong gagawin? Diba? Sabihin pa sa officer, sige sir, kung di mo ako pabibigyan ng duty. Yung mga ganong sagot, iiwasan. Kaya nauuwi tuloy sa resignation. Supposed to be, hindi naman talaga magre-resign. Diba? Sa init lang, ganyan, ganito. Kaya yan yung mga reason na dapat nating iwasan. Intindihin natin ano yung dahilan bakit pinapagawa sa akin ito ng officer ko. Diba? Ngayon, kung talaga naman na medyo ang officer ninyo ay napakalit na baga, wala talagang kwenta-kwenta, iwanan nyo na talaga. Lagi ko naman sinasabi. Kasi ako in my part, ang tao nagtatagal sa akin taon, 5 taon, halos matagal talaga. Taon sila. Kasi ako din naman, pag mali, hindi naman ako konsindi. Kahit matagal tayo magkasama. Kasi ang aim ko dito, maprotektan natin yung client natin. Kasi just in case na pinayagan natin yan, ang kulang ka na sa manpower, nagkasakit lang si ganito, hindi pinapasok ko. Itong mga kasama niyan, sigurado yan, makukuha ng opportunity yan, pwede palang sumakit lang din ang ganito ko, hindi na ako papasok. Ayun pala, nag-inom lang, nag-gimmick lang. Marami pong ganyan gumimik lang, uminom lang, kinabukasan masakit ng katawan, hindi makapasok kasi may hangover. Ngayon, kung papayagan natin yan, kung ilan yung tao natin naiwan na yan, at nalaman nila na mabilis lang pala, sasabihin yan. Ngayon, pag ganyan, ba't si ganito pinayagan ninyo? Bakit si ganyan, ganito? Na-blame na ngayon yung officer na supposed to be, sila naman talaga yung may problema. Common responsibility, tama naman talaga. Kaya nga, ingat tayo sa pagbibigay ng input sa mga ganyang bagay. Lalo kung hindi pumasok, kailangan endorse sa agency. Pag sinabi ng agency, papasukin, i-jet down note ninyo na pinayagan na ganito kung sin-inspector ninyo. Para ano mangyari, siya ang magbabayad. Totoo po yun. Hindi ito halong kailangan pagdating sa trabaho natin maging wise. Hindi sabihin na wise ang kalokohan. Siyempre, ingatan mo yung sarili mo. Alangan naman, pag may nangyari, kayang bambayaran yan. Kasi pag may nangyari yan sa trabaho, na talagang sa trabaho nangyari, kasagutin ng company yan, including the agency, siyempre, parte ng trabaho. Pero, nag-collapse dyan, o nakundaod, natigok yan dyan sa duty ninyo, nag-declare para na may sakit, pinayagan nyo yan, lalo ko officer na walang approve ng agency mo, dali ka dyan. See? So, kaya wag sasama ang loob ng mga security personnel na hinihingan kayo ng mga dokumento prior sa inyong mga sinasabi. Dapat pasalamat kayo kasi pinoprotektahan namin kayo as an officer. Ngayon, nag-resign, syempre. Syempre, tingnan mo, ano yung reason? Kung reason mo ganon, okay, sige, andyan ka na. Kung ang reason mo naman ay talaga naman kailangan mo na, mangingibang bansa ka, very good na reason yan. Pero kung sa mga ganun lang, ikaw na hindi pumasok, magre-resign ka pa, pag-isipan po natin. Lalo kung magaling ka naman magtrabaho Wala yan sinasabi sa performance mo, iniingatan ka ng officer. Ngayon, sige, nag-resign ka. Ang sunod na isipin mo yung reason mo, ano yung impact sa'yo niyan? Mag-a-apply ka ngayon. Diba? Ilang linggo, ilang buwan bago ka mahaya. Siguro sa mga sport din ng mga agency, hindi naman sinasabi marami naman talaga na okay, 500 lang, sige, diyan ka lang, wala ka ng ganito. O sige, 500 na pa. Iniwanan mo magkano yung sweldo mo. Diba? Tingnan mo yung nangyayari, ano bang ginagawa mo doon sa area mo? Nakakapagpahinga ka naman, nakakaidlip ka din naman, di ka papabayaan ng officer pagka mga ganito, ganyan. Tingnan nyo yun. So, you'll have to consider that reason. Huwag nating hayaan na tayo sa inis lang, galit ay, may partner naman ako sa buhay, kaya mo ako susundan. Hindi po yun Kasi, yung iiwanan mo yung commitment mo doon sa trabaho mo. Diba? Ngayon, sige, ano yung impact? Yun na nga. Tapos, buupa ka pa ng bahay, meron kang pamilya, o
paano na. Sabihin, ang dali na makalipat. Oo nga eh, pero ang tanong nga dyan eh, sigurado ka ba na sa pupuntahan mo, i-assign ka sa ganito? Siyempre, pag bago ka sa agency, dadalhin ka kung saan niya. Gagastos ka rin. So, ang worst niyan, paiba-iba ka ngayon ng agency. Or, wala ka tuloy na isusubi-subi kaya sa puro minimum, kakalipat. Dapat magtiyaga, yun ang dapat kailangan natin. Tiisin. Huwag masyadong madramang bukid, yung masyadong balat sibuyas na pagsabi lang, akala mo naman may inigawan na kung ano-ano sa buhay. O, ngayon, isunod pa naman yung impact nun, yun, ang tanong din sa paano. Di ba, magtatanong ka paano kaya kung hindi ako maka-apply agad? Magkano wala akong savings? Di ba? O may utang pa ako. Magpapadala ako sa ganito. Paano kung malayo ang pupuntahan ko? Ngayon, nag-resign ka ngayon. Kung saan ka ngayon? Mangingibang bansa kasi ako. Paano kung di ka pa nakaalis ng isang buwan? Di ba? O, magkano mawawala sa'yo? Kahit sabihin mo may partner ka, may nakakatulong ka. So, hindi natin pinakikialaman yung inyong personal. Sa atin lang po, sa akin na matulungan kayo na huwag padalos-dalos. Sabi nga naman, huwag padaskul-daskul. Kailangan pag-iisipang mabuti yung mga gagawin, lalo when it comes to resignation. Kasi pag nag-resign ka, lalo kung matagal ka na sa agency, wala kang makukuha eh. Di ba? Yun na baka mo, kasband mo, huling sweldo mo. That's it. Kahit sabi mo anong tagal mo. Di ba? So, sayang eh. Yun na yung puntos. Dahil kung matagal ka na sa detachment na yun, at alam mo naman yung trabaho ng officer mo kung paano. Kasi marami dyan biniblame lagi ang officer. Kaya tayo mga officer, huwag kayong padala sa ganun. Ako nga, in my part, i-blame nila ako na, kasi si sir ganitong sobrang higpit. Sabi ko, ano hinigpit ko sa kanila? Diba? Hindi ako magtatagal sa akin ng tao, sa akin ng taon, kung sobrang higpit ko nasa lugar. Diba? Hindi dapat yung nating hayaan na, baka may masabi yung tao sa akin. Kaya hindi po, dapat manindigan ka bilang officer. Kung ano yung tama, panindigan mo yan. Kahit sino pa yung kaharap mo. Kasi ikaw yan, sarili mo. Ako yan po yung pananaw ko sa buhay. It doesn't matter kung sino ka, kahit ko pa may-ari ng agency, basta tama ako, maninindigan ako na may pagganap. Hindi po pwede nyo kung may magtatakon. Hindi naman habang po, pamamanahan po ba ako ng 1 milyon pag sakali umasok sa agency mo? Hindi, trabaho lang naman ang hanap natin dito pa rin. Kasi kumikita ka sa akin, kumikita ako sa iyo. Yun lang. Huwag na tayong masyadong marami kasi ang daming officer dyan pagdating sa mga may-ari ng agency, akala mo mga alam mo yung parang binili na pati yung buhay ninyo. Hindi po. Kaya kayo naandyan kasi kumikita sa inyo ang agency. Hindi kayo nakikinabang sana both win-win. Hindi po pwedeng sila ang win, ikaw ang lose. Diba? Kailangan manindigan ka kasi mayroon kang responsibilidad na ba kaya ka dinala dyan. Kasi ang dami mga officer, tama naman sinasabi ng mga officer ko din na officeran lang. Diba? Walang ibig sabihin, kaya kailangan pong mga officer nag-aaral po tayo. Huwag niyong hayaan ako, officer ako, akong security officer dito, ganun, hindi po yabang yun. Napakabigat po ng title as an officer pag ikaw ay humawak ng isang detachment. Ano po, kaya kailangan meron kang paninindigan. Buo ang loob mo, kaya mong i-handle una ang sarili mo. Kasi kung yung sarili natin di mo kayang i-handle, how much more itong mga tao na nasa ina-handle mo. Yung mga client, yung mga tenant, yung management, wala, matatanggal po agad ang agency sa detachment. Kaya pag mahagaling ka sa trabaho, maayos ka sa client mo, how much more sa agency mo? Diba? Siyempre matutuwa yan dahil kumikita sila sa inyo eh. At ikaw naman nakikinabang ka din sa agency. Paano kung nawala si client, saan ka ngayon dadalhin? So ganon, kaya nga dapat po sa pagre-resign natin, pag-iisipan at pag-aaralan natin maigi. Huwag agad-agad. Sabi nga, pag mainit ang ulo mo, masama ang loob mo, huwag kang magde-decide. Malungkot ka, huwag kang magde-decide. Masaya ka, huwag ka rin magde-decide. Kailangan normal. Kailangan pag-iisipan palagi. Kasi walang reverse ang buhay. Dahil yung decision mo, pag nakapile ka ng resignation, wala na. Tapos ang mga mga susweldo mo after 30 days yung bago i-release kasi magkiklearance ka pa. Paano sa 30 days na wala kang sundi na asahan mo yung susweldohin mo? Wala na. Diba? So, matitingga ka ngayon. Anong gagawin mo? Magko-construction muna, ganito, ganyan. Hindi natin pag-isipan lang po. Kung okay naman sa inyo, walang problema. Kasi ito yung nakikita ko po sa larangan ng security industry, yung mga guard, ang bilis lang. Pag nainis lang sa mga inspector, sa mga officer, sa agency, file ng resignation. Miski maganda na kung saan siya naka-assign, siya naman na may problema. Tingnan ninyo, bakit ako pinapaw ka na medical certificate? Sir, kaya ko naman. Isipin mo, doktor ka ba? Diba? Na para sabi mong okay ka na. Okay, kasi
sa tansya mo, ayun pala, medyo may something sa internal organ mo, bigla ka nag-collapse yan, paano na? Ngayon, kung may dokumento, di, safety ang officer mo, safety ka din. May mananagot sa'yo. Ngayon, kung walang document, pumunta ka sa agency, pinahawa ka ng back to work, pinayagan ka nila, may dokumento tayo. Ano man mangyari sa'yo, sasagutin ka ng agency. Ganun po dapat. Kaya mga officer, maging mabusisi po kayo sa pagbibigay ng mga decision making dun sa tao natin. Tignan yung maigi. Kasi sabi ko, pag may sakit, gano'n. Kasi kung sa ano lang, nalasing ka lang, siguro mabilis kita bigyan ng duty. Nalasing ka lang. Sir, paano to nalasing daw? Sige, ano yung may papasukin mo, bukas suspendin natin. Di, ang bilis. Pero kung may sakit, delikado yan. Kaya nga kami, nung kami mga security personnel way back how many years from now, hindi kami nagsasabi na may sakit kami. Kasi sigurado papamedical pa kami yan. May tie-up kaming clinic. Magkano ang medical certificate, ang medical noon? Sa amin noon, 650 na. Hindi ka bibigyan pa ng duty. Pupunta ka pa ng agency. Samtang nilalag na kami, tatago kami naman na kanyari pag naka-duty, ganito na, sir, kayang-kaya. Pero masama na yung pakiramdam. Doon na lang kami medyo sa area namin na talagang masama ng pakiramdam. Ganun. Dito naman, kamting kipit ang sama ng pakiramdam ko. Wala kasi kaming reliever, walang ano. Pero kung tutusin, hindi naman yung trabaho ang problema Alam mo kung ano yung problema? Alam niyo yan. Lifestyle. Pag uwi sa bahay, dot ng cellphone, sige, inaabot ng madaling araw, kaka-cellphone, kaka-attack. Yun. Hindi nakikita nila yun. Ang isa pang sabihin, high blood kasi ako sa ganyan. Nung malaman ko, lakas pala manigarilyo. Ang tinignan yung high blood, hindi ano bang cost ng high blood mo? Di yosin mo, di yan tanggalin mo. Hindi yung high blood mo, hindi matatanggal talaga yan. Di ba? Lala akong pahinga sa pakanda mo kasi nung ginagawa mo sa bahay mo, nag-attack-tanggal mo yung pag-attack mo, makakapahinga ka. Ginagamit kasi minsan ang trabaho kapag kulang ang tao. Yun ang mali sa mga security personnel. Dapat biyaya ng langit na walang reliever. Straight. Di naman didagdag income. Di naman palagi yan. Pag nakahanap ang agency ng tao, papadala din yan. Yun yung mali. Ginagawa nilang outcome or scapegoating yung kawalan ng tao na supposed to be matutuwa sila na makakadagdag ng income. Hindi naman pala pa ikaw maging straight. Diba? Ngayon, pagka naman maraming reliever, ayaw halos mag-day off at wala na daw kikitain. Tingnan mo, diba? So makikita mo talaga, kaya kailangan ng mga office na marunong kayo dyan. Kasi pag sa pinag-iisa dyan lahat. Ngayon, pag nag-resign pa nga, magsasabi pa sa agency, bakit si ganito, sir, pinapayagan niya, ganyan, ganito, ganyan. Ang dami pa, dapat po wag. Pag kayo nag-resign, resign. Huwag na kayo magdamay ng iba, magtuturo pa, napakapangit na attitude yun. Diba? Ngayon, sasabi ko sa agency, sino ho ba yung nagsabi na yan? At ano yung pangalan ng security guard? Wala namang masabi. O, mema lang, diba? So, ganun talaga ang mukha ng security guard, kahit naman saan pero wag tayong patinag sa ganyan. So, dapat ang mga officer maninigan. Ang nandito, kung nag-resign ka, pag-isipan po natin. Sayang kasi, kung meron ka naman na lalong tanig, lang yung sinasabi yan. So, pag-isipan yan, ito po, ano yung reason? Kung may simple lang, isang kapi lang yan, tama na. Di ba? Ang sabi na, sir, sorry, ganyan, higawa ka ng back to work, tapos mag-explain ka. And then, ano yung impact sa'yo niyan? Baka sobra pati family mo makompromise. And then, paano? Kung mayroong mga bagay na dumating na emergency sa'yo, lalo na, hindi ka, wala kang sweldo, wala kang trabaho, paano ka na? So, pag-isipan po natin. And I hope po nakatulong po yung vlog po na to sa mga followers natin. Ingat po palagi, mag-isip po tayo pag tayo po mag-resign o ano na sa ating mga bagay. Ang aim natin, hanap buhay, makaipon din, mag-save and then mag-invest po tayo. Ingat po and God bless po sa ating lahat.